Ang nakakagulat na tunog ay sumirit sa tahimik na umaga. Pumutol sa marupok na katahimikan na iniuwi ko sa aking sarili noong gabi. Bumuntong hininga ako. Pinisil ang snooze button na para bang kayang pigilan ang pagtigil ng alarm ang hindi maiiwasang katotohanan. 7:00 na, oras na kinatatakutan ko. Sa loob ng 2 oras ipaparada ako na parang tropeyo, ikakasal sa kanya. Si Caleb de la Cruz, ang walang awang mafia kingpin na binili ang aking kamay gamit ang dugo ng pera. Isang katawan para sa kasalanan ng ama ko. "Belle, honey, gumising ka na, mahal." Ang boses ni Mama ay dumaan sa pinto. Ang karaniwang init nito ay tinabingan ng pilit na optimismo. Galit siya dito tulad ko. Kailangan niya. 'Di ba? Hinila ko ang sarili ko pataas. Bawat galaw ay parang paglusong sa putik dahil sa bigat ng takot. Papunta ako sa isang piitan at ang susi ay nasa kamay ni Caleb. Paano kaya may tao na kayang maging ganito kalupit? "Belle, wag mo akong pilitin na umakyat." Ang boses ni Mama ay nanginginig. Inilalantad ang takot na pinipilit niyang itago. "Gising na ako!" Ang tugon ko, bagamat hungkag ang boses, kasing walang buhay nang nararamdaman ko sa loob. 2 linggo bago ako maging kanya. Sa loob ng banyo, pinihit ko ang gripo. Hinayaan ang matinding init ng tubig na dumampi sa balat ko. Pero gaano man ako maghilamos, walang makakapawi sa realidad ng paparating. Isang buhay na tanikala sa isang lalaking namumuhay sa dilim. Paglabas ko, basang-basa pa rin. Nakita ko si Mama na nakaupo sa gilid ng kama. Hawak ang gown. Isang maingat na gawa sa silk at lace na tila niloloko ang aking kalungkutan sa kanyang kagandahan. Dumampi ang kanyang mga daliri sa tela. Paglakad ko palabas, ang tindi ng nangyayari ay bumagsak sa akin. Walang atrasan. Ito ang aking kapalaran. Isang kapalarang selyado ng dugo. Sa loob, ang engrandeng hagdan ay parang entablado para sa trahedya. At naroon siya, si Caleb de la Cruz. Ang kanyang matangkad at makapangyarihang pangangatawan ay hindi pwedeng hindi pansinin. Ang kanyang itim na suit ay perpektong nakaangkop sa kanyang malapad na balikat. Dahan-dahan siyang bumaba. Bawat hakbang ay sinadya. Ang matalim na tingin ay nakalak sa akin na para bang ako na ang kanyang biktima. "Hello, Belle." Siya'y ngumisi nang may panganib at gilas sa tinig. Ang mga labi niya ay nakakulay ng malisyosong ngiti. "Ang sarap mo tingnan." Nag-iikot ang tiyan ko. Ang kanyang hawak ay parang yelo. Nasusunog sa bawat daliri niyang dumampi sa akin. Hinahatak ako palapit sa kanya. Gusto kong umatras, sumigaw. Pero pinilit kong magpakatatag. Halos hindi ako makahinga. Ang engagement ceremony ay isang malabo at nakakakulong na katahimikan. May pilit na palakpak. Nang isuksok ni Caleb ang mabigat na diamond ring sa daliri ko, pakiramdam ko'y tanikala na ito. Nagbubuklod sa akin at sa kanya. Ang mga mata niya ay kumikislap ng madilim na kasiyahan. At pagkatapos, biglang yumuko siya at hinalikan ako. "Mariin." Ang mga labi niya ay parang nagmamay-ari sa akin. Hindi ito halik. Ito ay pag-angkin. Huminga ako laban sa kanya. Ang metalikong lasa ng takot sa dila ko. Hinawakan niya ang baywang ko. Hinila ako palapit na tila hinahamon akong lumaban. Hindi ako nakalaban. Hindi ko kaya. Pagkatapos niyang humiwalay, halos hindi ako makahinga. Ang tibok ng puso ko ay mabilis. Bawat ugat ay sumisigaw para makatakas. "Excuse me," bulong ko, desperado sa hangin. Pero agad niyang hinawakan ang pulso ko. Mahigpit na pagkakahawak. "At saan ka pupunta, prinsesa ko?" Ang boses niya ay may halong panganib at kasiyahan. Kailangan kong magbanyo, halos pabulong kong sabi. Hinawakan niya ako doon. Nagkatinginan kaming dalawa hanggang sa tuluyan niya akong bitawan. "Huwag kang magtatagal," sabi pa niya nang medyo pagalit, sabay ngisi sa akin. Naglakad ako palayo, dali-daling pumunta sa banyo. Isinara ko ang pinto, humagulgol habang nakadikit sa malamig na tiles. Hindi ito pwedeng mangyari. Paano ako makaliligtas sa pagkakasal sa isang lalaking tulad ni Caleb? Habang nag-iisip ng malalim, biglang may kumatok.
at dali-dali kong pinunasan ng luha bago buksan ang banyo. Nandoon si Andrea, ang kaibigan ko. Bel, kailangan nating umalis. Ngayon na. Andrea, hindi natuloy ang pagsasalita ko. Pakinggan mo ako. Sabay hawak sa kamay ko. May plano ako. Maniwala ka sa akin. Napapikit ako parang nabigyan ako ng pag-asa. Plano? Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ka namin papayagang ikasal sa halimaw na yon. Bulong niya sa akin. Hindi ngayon at hindi kailanman. Sa isang sandali may pag-asang sumiklab sa dibdib ko. Paano ako tatakas? May daan ba palabas ng bangungot na ito? Pero habang ang anino ni Caleb ay lumalapit sa hallway, unti-unting nawala ang pag-asa. Maaari ko bang makawala sa kapit ng demonyo? O panalo na ba si Caleb? Ang pamilyar na amoy ng bahay ay bumalot sa akin pagpasok ko sa pintuan. Ngunit sa halip na ginhawa, ito'y nagpahirap. Ang bigat ng araw ay nakakapit sa buto ko. Humihila pababa habang naglalakad sa bahay na parang multo. Good night, Mama. Good night, Papa. Bulong ko, halos hindi matatag ang boses. Ang puso ko ay bumabaga sa dibdib, pero pinilit kong magtunog na kalmado. Good night, mahal. Sagot ng Papa. Ang kanyang mga mata, madilim at hungkag, ay nagsasabi ng salitang hindi niya kayang sabihin. Alam niya na kasalanan niya ito, na ang kanyang mga kasalanan ay nagbenta sa akin sa isang halimaw. Pero anong silbi pa ang paalalahanan siya? Pareho kaming nakulong sa sitwasyon. Magpahinga ka, Belle. Dagdag ni Mama. Bahagyang nanginginig ang boses. Hindi niya alam ang plano ni Andrea at mas mabuti nga. Mas kaunti ang alam niya. Mas maliit ang tsansa na mahuli sa gulo. Okay, susubukan ko. Bulong ko. Ang kasinungalingan ay sumusunog sa dila ko habang dali-dali akong umakyat. Naghihintay si Andrea sa kwarto ko. Pabalik-balik sa paglalakad. Matay kumikislap sa halo ng excitement at takot. Siya ang aking magiging tagapagligtas. Ang tanging pag-asa ko para makalabas sa impyernong buhay ni Caleb. Ngunit ngayon na malapit na ang plano, tila imposible lahat. Oo, Andrea. Sabi ko. Isinara ang pinto sa likod ko. Nanginginig sa kaba. Ano ang plano? Sabi ko na takot at nanginginig. Tumigil siya sa paglalakad, nakatingin sa akin, huminga ng malalim. Una, kailangan mong huminga. Hindi pwedeng mawalan ka ng kontrol, lalo na't malapit na tayo. Huminga? Muntik na akong sumigaw pero napigil ko ang sarili, pinababa ang boses sa mahigpit na bulong. Andrea, ikakasal ako sa mafia kingpin. Paano ako kikilos ng kalmado kung ang buong buhay ko ay gulo? Belle, pakinggan mo ako. Hinawakan niya ang balikat ko. Ang mga daliri humigop sa balat ko. Hindi mo siya papakasalan. Tatakas ka. Napapikit ako. Tatakas? Ang mga salita ay kakaiba. Andrea, baliw ka. Hahanapin ako ni Caleb. Papatayin niya ang pamilya ko. Papatayin niya. Hindi niya gagawin. Hindi kung tama ang gagawin natin. Sabi ni Andrea, mababa at matatag ang boses. Gagawin nating mukhang kinidnap ka. Umikot ang mundo ko sa sandali. Ang utak ko'y naguguluhan. Kinidnap? Andrea, hindi ito pelikula. Makikita ni Caleb ang plano. Hindi. Pinutol niya ako. Bulong na may sabuatan. Si Red at ako ang nakapaghanda sa lahat. Gagawin nating mukhang isa sa mga kaaway ni Caleb ang kumuha sa'yo. May kalaban siya sa buong Paris. Magpapadala tayo ng pekeng ransom note. Banta. Sobrang abala siya sa gulo para maghinala. Tinitigan ko siya. Ang puso ko ay mabilis na tumitibok. At saan ako pupunta? Hindi ako pwedeng magtago dito. Hinihintay na lang na matuklasan niya. Pupunta ka sa Paris. Sabi niya kumikislap ang mata. Inaabangan ka ng pinsan kong si Veronica. Inayos niya ang lahat. Bagong pagkakakilanlan, lugar titirhan, trabaho. Maglalaho ka. Basta gawin mo yon. Paris? Ang salita ay parehong kaligtasan at sentensya ng kamatayan. At ang pamilya ko? Paano kung hanapin pa rin sila ni Caleb? Si Red at ako ang mananatili dito. Aasikasuhin namin sila, Belle. Titiyakin naming hinahanap niya ang multo.
May totoong connection si Veronica, Belle. Ligtas ka. Habang mas nagsasalita siya, mas gusto kong maniwala. Pero ang alinlangan ay kumakain sa gilid ng isip ko. Maaari ba talagang gumana ito? Kumagat ako sa labi, tumitibok ang pulso ko. At si Veronica, okay ba talaga sa lahat ng ito? Naayos na niya lahat para sa'yo. 9 a.m. ang flight mo. Sabi ni Andrea, matindi ang determinasyon sa boses. Nakapack na ang bag mo, passport, bagong pagkakakilanlan. Handa na lahat. Kailangan mo lang makarating sa airport. Huminga ako ng malalim. At ikaw, mananatili dito? Tumango si Andrea. Ang mga mata ay lumambot. Si Red at ako ay nasa likod mo. Hindi ka namin papayagang ikasal sa halimaw na iyon. Puno ng emosyon ang dibdib ko. Bago ko namalayan, niyakap ko siya ng mahigpit. Salamat, bulong ko. Ang boses ay pumipintig. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka. Hindi mo kailangang mag-Isabel. Bulong niya pabalik. Tumakas ka na. Buhayin ang sarili mo. Maging malaya. Nang humiwalay kami, bahagyang gumaan ang bigat sa dibdib ko. Siguro, marahil, maaari itong gumana. Agad na umalis si Andrea. Ang huling yakap niya ay parang binabasag ang mga buto ko, na tila pinapadala niya ako sa digmaan. Tandaan mo, huwag kang lumingon, sabi niya. Nanginginig ang boses. Mas malakas ka kaysa sa iniisip mo. Tumango ako. Ang luha ay kumikirot sa mata ko. Mamimiss kita. Bibisita ako kapag tapos na ang lahat. Bulong niya. Nagbigay ng isang huling ngiti bago mawala sa gabi. Kinabukasan nagising ako habang ang araw ay halos sumisilip sa mga kurtina. Ang unang liwanag ng umaga ay naglalaro ng mga anino sa mga pader. Ang puso ko ay tumitibok kasabay ng tik-tak ng relo habang mabilis akong nagbihis ng simpleng Snow White na damit. Nangangatal ang mga daliri ko habang naglalagay ng kaunting makeup, ngunit walang anumang makakatakip sa takot na nakaukit sa mga mata ko. Bit-bit ang aking nakapak na bag sa balikat, maingat akong naglakad sa tahimik na bahay. Bawat hakbang ay parang pagtataksil, bawat pag-uga ng sahig ay babala. Huminto ako sa harap ng pinto, isang huling sulyap sa tahanang kilala ko sa loob ng maraming taon. Ang lugar na nag-alaga sa akin at ang lugar na kailangang iwan ko magpakailanman. Sumakay ako ng taxi, nanginginig ang mga kamay habang hinahawakan ang handbag na naglalaman ng bagong pagkakakilanlan ko. Habang bumabaybay ang taxi patungo sa paliparan, hinawakan ko ang engagement ring na bumigat sa akin sa loob ng ilang linggo. Sa isang matapang na pag-flip ng pulso, itinapon ko ito sa basurahan pagpasok ko sa terminal. Paalam na. Nang marinig ang huling boarding call sa paliparan, lumingon ako. Isang huling sulyap sa mundong iiwan ko. Ang puso ko ay bumubugso habang bulong ko sa sarili. Ang tahimik na paalam sa lahat ng kilala ko. 11 oras ang lumipas. Nasa Paris na ako. Ang malamig na hangin ay tumama sa mukha ko paglabas ko ng eroplano. Ang malawak na lungsod ay nakalatag sa harap ko na parang bagong canvas. Dapat ay naramdaman ko ang ginhawa, ngunit sa halip, ang takot ay sumunod sa akin sa kabila ng lahat. Napatanong ako sa aking sarili, totoo ba akong nakatakas? O naantala ko lang ang hindi maiiwasan? Ipinadala sa akin ni Veronica ang kanyang address, humihingi ng paumanhin na hindi ako masundo dahil sa meeting sa trabaho. Nagbuzz ang mensahe niya sa telepono ko. Kasunod ang text tungkol sa trabaho niya sa isang coffee shop. Ang shop na pinapatakbo ni Mark Santiago, ang kilalang playboy na mayaman. Narinig ko na siya, isang lalaking kilala sa pagpabigo ng puso at pagiging sentro ng balita. Pero hindi ako narito para sa gulo. Kailangan kong magtago. Pagdating ko sa apartment ni Veronica, ang pagod ay bumigay sa bawat hakbang. Bumagsak ako sa guest bed. Ang adrenaline ng nakaraang mga araw ay, sa wakas ay umabot sa akin. Ngunit hindi naglaon. Nagising ako na yumanig ang isang pamilyar na boses. "Belle!" Sigaw ni Veronica, sumugod sa akin. "Miss Nakita!" Ang enerhiya niya ay elektriko. Isang whirlwind ng excitement habang mahigpit niya akong niyakap.
Ver! Hindi ako makahinga! Tumatawa sa kabila ng pagod. Nakatayo sa pintuan si Alfred, ang fiancé niya, tumatawa. Hayaan mo siyang huminga, Ver. Galing pa lang siya sa 11 hours na flight. Tumawa ako. Hi, Alfred. Hi, Belle. Masaya akong ligtas kang nakarating. Sabi niya ng mainit. Ngunit hindi pa tapos si Veronica. Belle, bakit hindi mo sinabi sa akin ang tungkol kay Caleb? Kailangan kong marinig mula kay Andrea. At sobrang galit ako. Pasensya na, Ver. Buntong hininga ko. Ang guilt ay bumibigat sa akin. Komplikado. Kasi, well, sabi niya pinapalambot ang tono habang niyakap niya ulit ako. Ligtas ka na ngayon. At para mapawi ang sama ng loob ko, labas tayo ngayong gabi. Ano? Lalabas? Saan? Buntong hininga ko, pinaghahandaan ang iniisip. Club, ngumiti siya. Walang reklamo. Ilang oras ang lumipas, nandun ako sa isang club na may mahinang ilaw. Ang malakas na musika ay bumabalot sa dibdib ko, habang ang neon lights ay naglalagay ng kakaibang anino sa mga tao. Naligaw na ako kung ilan ang ininom ko. Masyado na. Pero sa kabila ng alak, ang kaba ay dumaan sa buto ko. Parang may mali. Umupo ako sa bar. Iniikot ang inumin. Hindi maalis ang pakiramdam na may nagmamasid. Mabigat ang hangin. Lumingon ako sa bartender, umiling habang nag-aalok siya ng isa pang inumin. Tapos na ako ngayong gabi. Paglingon ko para hanapin sina Ver at Alfred, naramdaman ko iyon. Isang presensya sa likod ko. Naputol ang hininga ko, tumayo ang buhok sa leeg ko. Dahan-dahan, lumingon ako. Tibok ng puso ko'y mabilis. Isang pamilyar na mukha ang nakatayo, ilang pulgada lang mula sa akin. Nakangisi sa dim na ilaw ng club. Tumigil ang puso ko. Ano ba ang ginagawa niya rito? Ang hangin ay naging mas mabigat dahil sa presensya niya. Natuyo ang lalamunan ko. Kilala ko ang mukha na yon. Pumikit ako. Pilit tinatanggal sa isip ang imahe. Halak lang to, isip ko. Pero nang bumukas ko muli ang mata, nandyan pa rin si Chris. Kasing totoo ng kilabot na dumadaloy sa likod ng spine ko. Chris? Panghihina ako sa boses. Narinig ko na ang mga kwento, ang mga chismis, pero wala akong inasahang ganitong lalaking nakaharap sa akin. Naglalabas siya ng magnetic na kumpiyansa na imposibleng hindi titigan. Ngumiti siya ng malandi. Ang French accent ay makinis na parang velvet. Gusto mo bang sumayaw kasama ko, miss? Ana? Sabi ko, nanginginig ang puso kasabay ng musika sa club. Pero pwede mo akong tawaging Belle. Belle? Inuulit niya. Ang boses ay bumabalot sa pangalan ko na parang pangako. Magandang pangalan para sa isang mas maganda pang babae. Iniabot niya ang kamay niya. Ang ilaw ay sumasalamin sa relo sa pulso niya. Sasayaw tayo? Umiikot ang isip ko. Pilit kinokontrol ang kaba. Flirt lang siya. Paalala ko sa sarili ko. Pinipilit tanggalin ang kilig. Sige, sabi ko. Kinuha ang kamay niya. Isa lang na sayaw. Ano bang masama? Habang papunta kami sa dance floor, mahigpit ang hawak niya sa kamay ko. May pagmamay-ari na nagpapakuryente sa braso ko. Lumapit siya. Ang hininga niya ay dumampi sa tenga ko at bumulong. Hindi, Belle. Ako ang may pribilehiyo. Masuwerteng makasayaw sa isang magandang babae ngayong gabi. Pinalo ko ang mata ko, ngunit ang pulso ko ay nagtataksil. Bumibilis sa ilalim ng matinding tingin niya. Pakalmahin ang charm, Chris. Mr. Chris, panimula ko. Umaasang hindi lumalabas ang kaba sa boses. Dapat mo sigurong ayusin ang pick-up lines mo. Medyo halata, hindi ba? Tumawa siya, mababa, at may panganib ang tunog. Touché, sabi niya nakangiti. Pero sincero ako sa bawat salita. At tawagin mo akong Chris. Okay, Chris. Panloob kong iniisip, jackass, pero itinago sa magalang ng ngiti. Nilamon kami ng musika at hinayaan kong ang ritmo ang magdala. Ang mga kamay ni Chris ay bahagyang nasa baywang ko. Ginagabayan ako ng madali at tiyak. Bawat hakbang niya ay puno ng kumpiyansa. Parang sanay na siyang kontrolin ang sitwasyon. Ang ilaw ng club ay naglalaro sa mga matalim na tampok niya. Nagpapakita ng misteryoso at hindi matatawid.
Pinilit kong mag-concentrate sa ritmo, sa lyrics ng kanta. Pero tanging init ng presensya niya lang ang nadarama ko. Bakit kaya ganito ang epekto ng estrangherong ito sa akin? Wala akong alam tungkol sa kanya maliban sa reputasyon. Mayaman, makapangyarihan, heartbreaker. Pero may hinihila sa akin, parang paru-paro sa apoy. Sumayaw kami ng parang walang katapusan. Ang puso ko'y mabilis sa bawat malumanay na galaw ng katawan niya laban sa akin. Nang lumabas kami sa dance floor, mababaw ang hininga ko, umiikot ang isip ko. Papunta kami sa mesa, namangha si Veronica na nakita kami magkasama. Ang tingin niya ay palipat-lipat sa pagitan ni Chris at sa akin, may alam ng ngiti sa mga labi niya. "Chris!" Sigaw ni Veronica, tumayo para batiin siya. Hindi ko alam na kasama mo si Belle. Si Alfred malinaw na natutuwa, kumindat sa akin. Sigurado akong nag-enjoy si Chris. Di ba pre? Kumikislap ang mata ni Chris. May halong kalikutan. Talaga, si Veronica, anak ng pinsan mo. Hindi ko alam na ganito ka-engaging ang pinsan mo. Nagsiklab ang init sa pisngi ko sa papuri. Ngunit ang boses ko sa loob ay nagbabala. Huwag kang matutunaw sa mga magagandang salita, Belle. Umasa akong aalis na ako, ngunit sumingit si Ver na may pilyong ngiti. Belle, bakit hindi mo hayaan si Chris na makasama ka muna? Mas makikilala niyo pa ang isa't isa. Tiningnan ko siya na parang humihingi ng tulong, pero ngumiti lang siya. Magstay ako ng kaunti pa. Actually, sabi ko, pagod na talaga ako. Dapat umuwi na ako. Pinilit kong ngumiti sa direksyon ni Chris. Sigurado akong may mas importanteng bagay si Chris kaysa aliwin ako. Itinaas ni Chris ang kilay, halatang natutuwa sa pagtatangkang makaligtas ko. Alam mo, Belle, nag-e-enjoy talaga ako sa gabi natin. At sinasabi ko, sasamahan kita pa uwi. Late na at sobra ka na sa inumin. Nabigla ako sa alok, natataranta sa sagot. Gusto kong tumanggi, pero ang pagod at alak ay nagpapahina sa resistensya ko. Ang sumakay sa taxi mag-isa ay nakakatakot, pero mag-isa kay Chris? Naku, Nag-atubili ako pero ang smirk ni Chris ay nagsasabing walang pagtanggi. Mabuti, sabi niya ng maayos. Ayos na, tara. Tahimik ang biyahe pa uwi sa apartment ni Ver, puno ng hindi nasabi. Nakatingin ako sa mga ilaw ng lungsod sa bintana. Ang isip ay umiikot sa mga magkasalungat na iniisip. Paminsan-minsan, ramdam ko ang tingin niya sa akin na parang tahimik niyang hinihintay na mawalan ako ng alerto. Hindi ko inilusot ang tingin sa kanya. Pagdating sa apartment, huminga ako ng malalim. Tiningnan ko ang bag. Walang susi dala. Ang ekstrang susi. Nakalimutan kong hingin kay Veronica. Veronica, may susi. Bulong ko sa sarili. Lagot! At ang club ay masyadong malayo para bumalik. Lumapit si Chris sa pinto ng kotse. May alam ng ngiti sa labi. Hayaan mo akong hulaan. Nalock ka. Tumango ako, nahihiya. Okay. Sabi niya, matino ang tono. Mananatili ka sa akin ngayong gabi. Napangiwi ako sa kanya. Ano? Hindi ka maghihintay sa labas. Late na. May katiyakan ng boses niya, walang puwang para sa pagtatalo. Tara, Belle. Malapit lang ang lugar ko. Bukas na ang bibig ko para tumanggi. Ngunit natalo ako ng pagod at kaba. Bukod dito, ano bang pinakamasama mangyari? Ang penthouse ni Chris ay eksakto sa inaasahan ko. Luho, slick, at sobrang laki para sa isang tao. Pinakita niya sa akin ang buong lugar. Bahagyang nakadikit ang kamay sa aking likod habang pinapasok niya ako sa malawak na living space. Ang tensyon sa pagitan namin ay ramdam ko. Pagdating namin sa hagdan, humarap siya sa akin. Lumawak ang ngiti. So, panimula niya, nakatakros ang braso. Gusto mo bang sa kwarto ko matulog o sa guest room? Halos masuka ako. Guest room, syempre. Sayang, pang-aasar niya. Ngunit may malalim na tingin sa mata niya, hindi mabasa. Ang guest room ay nasa taas. Unang pinto sa kanan. Huminto siya. Hinayaan ang mga salita na lumutang. Kung kailangan mo ng kahit ano,
Huwag mag-atubiling humingi. Ang maid ko ay magdadala ng kahit ano. Pinahina ang boses, nakatingin pa rin sa akin. Good night, Belle. Good night, Chris. Bulong ko, mabilis ang isip habang umakyat sa guest room. Habang nakahiga sa sobrang laki ng kama, umiikot ang isip ko sa nangyari ngayong gabi. Dapat simpleng pagtakas lang ito mula sa gulo ng buhay ko. Isang pagkakataon para huminga. Pero sa halip, nakatagpo ko si Chris. Isang lalaking ang charm ay delikado at nakakalasing. May naramdaman akong hindi na mababago ang nangyari ngayong gabi. Malambot at mainit ang kama. At para sa unang beses, sa napakatagal, nakatulog ako agad. Tila pinapawi lahat, kasama ang nakaraan, ang mga alalahanin, at ang mga bangungot na humahabol sa gabi. Pero gaya ng inaasahan, naririnig ang paulit-ulit na buzz ng telepono. Sinisira ang katahimikan. Napabuntong hininga ako, yumuko sa ilalim ng kumot, para bang maaari kong itaboy ang tunog. Bakit ngayon? Siguro si Veronica. Magwawala siya. At tama lang. Pero kakaiba ang tunog ng bagong teleponong ito. Matalim ang vibration sa balat ko. Hindi pa ako sanay. Hindi tumigil ang buzz. Nag-alala ang puso ko nang makita ang pangalan sa screen. Veronica. Shit. Paano ko nakalimutan? Sumagot ako, huminga ng malalim. Handa sa inaasahang bagyo. Saan ka natulog? Sumabog ang boses ni Veronica sa kabilang linya, puno ng panik. Tinawagan kita halos 25 times. Tatawag na kami ni Alfred sa pulis, Belle. Hindi ka pwede mawala ng ganito lang. Lumusob ang puso ko sa kaba. Alam kong sobra si Veronica sa pag-aalala, lalo na matapos ang nangyari sa akin. Wala siyang ideya kung gaano kahirap ipaliwanag ang nangyari kagabi. Ver, sorry talaga. Dapat tumawag ako pero sana may magandang paliwanag ka. Tinulig sa niya, puno ng galit at pagkabahala. Alam mo ba kung gaano ako kinabahan? Baka may nangyari sa'yo. Nasa bahay ni Chris ako kagabi. Tahimik, parang nawala ang hangin sa paligid. Huminga siya ng mabagal at hindi makapaniwala. Ano, na kay Chris ka? Seryoso ka ba? Hindi ganyan ang ibig kong sabihin. Dali-dali kong ipinaliwanag. Nakalimutan ko ang spare key at masyadong malayo ang club para bumalik. Pinilit niya lang na manatili ako. Concern lang siya. Concern? Matalim ang tinig ni Veronica, puno ng pagdududa. Hindi mo kilala si Chris. Player siya. Hindi siya yung tipo ng tao na ginagawa ang bagay ng walang pakinabang. Mag-ingat ka. Napaisip ako, isinara ang mga mata. Kilala ko ang reputasyon ni Chris. Narinig ko na bago pa kami magkakilala. Charming, mayaman, sanay makuha ang gusto. Pero kagabi, hindi ko ramdam na naglalaro siya. May iba. Alam ko, Veronica. Sabi ko sinusubukang kalmahin ang sarili. Mananatili akong mag-ingat. Promise mo, Belle? Humupa ang tinig niya ngunit may bakas ng pag-aalala. Manatili kang friendly lang. Huwag kang makialam kay Chris. Hindi siya basta-basta. Promise. Sagot ko. Pero may bahagyang duda. Mayroong kakaibang atraksyon kay Chris. Kakaiba sa lahat ng naramdaman ko sa ibang tao. Pero hindi ko hahayaan itong matabunan ng pag-iisip ko. Huwag kang mag-alala. Kakayanin ko. Sige. Sabi ni Ver, ramdam ang pag-aalinlangan. Bumalik ka agad sa bahay, okay? Yes, ma'am, biro ko. Kahit mabigat ang pakiramdam. Pagkatapos kong ihangap ang telepono, may mahina akong narinig na katok sa pinto. Tumalon ang puso ko sandali bago ko maalala. Nandito ako sa penthouse ni Chris. Napatingin ako at nakita siyang nakatayo sa doorway. May dalang maliit na bag sa isang kamay. Nasa mukha pa rin niya ang smirk, tulad ng palagi. Good morning. Sabi niya, maayos at smooth ang boses. Akala ko baka kailangan mo ng damit. Hinabot niya ang bag. Ready na rin ang breakfast sa baba kapag handa ka na go there. Sabay tayo. Namula ako ng bahagya sa pagka-surprise. Salamat, susunod ako. Umalis siya at nagbuntong hininga ko. Binuksan ko ang bag. May puting tank top at denim shorts. Simple pero parang akma sa akin. Mabilis akong naligo at nagsuot ng damit. Tama ang sukat. Para bang alam ni Chris, ang size ko higit pa sa sarili ko.
Pilit kong inalis ang isip ko. Huwag masyadong mag-overthink, Belle. Pansamantala lang ito. Pagbaba ko sa kusina, nakaupo si Chris sa kitchen island. Umiinom ng kape na parang modelo sa magazine. Kalma, maayos, at effortlessly guwapo. Nakaayos ang breakfast sa counter. Itlog, toast, prutas, parang surreal. Umupo ka, sabi niya, tinuturo ang stool sa tabi niya. Umupo ako, ramdam ang halo ng pasasalamat at kaba. Ang normal na pakiramdam ng pagsalo ng breakfast kay Chris ay hindi tama. Parang masyadong madali, masyadong komportable. So, sabi niya casual, tumingin sa akin habang umiinom ng kape. Kamusta ang tulog mo? Maganda naman. Sagot ko, pilit na magaan ang boses. Hindi ko inasahan. Ngumiti siya, signature smirk pa rin. Sinigurado kong komportable ang guests ko. Pinilit kong iwasang paikuti ng mata. Laging kampante siya. Salamat sa lahat ng bagay. Anytime, sagot niya, tumitig ng mas matagal sa akin. Pagkatapos ng breakfast, ibinalik niya ako sa bahay ni Veronica. Tahimik ang biyahe, halos walang kibuan. Pagdating sa harap ng bahay, ino-off niya ang makina. At sa isang sandali, hindi kami gumalaw. Parang may hindi nasabi, may nakabitin sa hangin. Salamat sa paghatid, sabi ko. Binasag ang tensyon. Tumingin si Chris, matalim ang mata. Tila naghahanap ng sagot na hindi ko maibigay. Ayos ka lang ba? Nagpilit akong ngumiti, kahit hindi tapat ang puso. Oh, pagod lang. Hindi siya nagpatuloy sa pagtatanong, pero ramdam kong hindi siya kumbinsido. Sige, Bella. Kung kailangan mo ng kahit ano, alam mo kung saan ako matatagpuan. Tumango ako at bumaba agad sa kotse. Habang papalapit sa pinto, huminga ako ng malalim. Pilit tinatanggal ang kaba. Kalimutan mo na, sabi ko sa sarili. Pero bago ko maabot ang door handle, tumunog ang doorbell. Tumalon ang puso ko. Si Veronica ay nasa trabaho na at si Alfred ay hindi dapat nandito. Sino na kaya? Nag-atubili ako. Nakataas ang kamay sa lock. Iniisip ang posibleng mangyari. Dahan-dahang binuksan ko ang pinto. Tibok ng puso ko ay mabilis. Nabuksan ang pinto at tumigil ang tibok ng puso ko. Huminga ako ng malalim. Inaasahan na may nakatayo. Baka siya. Pero walang tao. Tahimik lang at may mahinang tunog ng trapiko sa labas. Huminga ako ng maluwag. Pinawi ang kaba. Siguro guni-guni lang o batang kapitbahay lang na naglalaro. Sa alinmang paraan, naroon pa rin ang takot. Paalala na ang nakaraan ko ay hindi malayo. Nasa 6:30 PM na nang bumalik si Veronica. Mukha siyang pagod, bit-bit ang bag, halos hindi makalakad. Nagluto ka ba ng pagkain? Tanong niya. Ramdam ang pagod. Napangiti ako ng bahagya. Hello din sa'yo, ha? Hindi, walang pagkain. Halos walang laman ang ref. Tumango lang ako. Gusto mo ba na pumunta ako sa supermarket? Bibili ako ng mga kailangan. Sabi ko, may bahagyang ginhawa sa mukha niya. Oh, sobrang pagod ako. Sige. Sagot ko, kinuha ang susi at lumabas. Huminga ng malalim, tinataboy ang kaba. Masyadong marami ang tao sa kalsada. Karaniwang gulo ng gabi sa supermarket. Naglakad ako sa mga aisle. Naglalagay ng mga kailangan sa basket. Sinusubukan kalimutan ang takot. Nang makauwi ako, medyo maayos na ang pakiramdam ko. Hanggang sa makarating sa apartment ni Veronica, medyo nakabukas ang pinto. Tumigil ako. Hindi basta binubuksan ni Veronica ang pinto. Sigurado akong isinara ko nang umalis ako. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Dahan-dahang pumasok, hawak ang mga grocery. Ang tanawin sa loob ay nagpabagsak sa puso ko. Nakita ko si Veronica nakahiga sa sahig. Maputla ang balat, may dugo sa tagiliran ng leeg. May pasa sa mga braso at wala siyang galaw. Nakapikit. Hindi! Habang umiiyak, nahulog ang grocery sa sahig habang tumatakbo ako sa kanya. Lumuhod sa sahig. Veronica, naririnig mo ba ako? Pakiusap? Gumising ka? Walang sagot, tahimik lang. Hinawakan ko ang pulso niya. Nanginginig ang mga daliri. Mababa, pero meron. Salamat sa Diyos. Hinawakan ko ang telepono. Nagdial ng ambulance. Nanginig ang boses ko habang sinasabi sa operator ang nangyari. Pagkatapos i-hang up, tinawagan ko si Alfred.
pero pumupunta sa voicemail. Ginawa namin ang lahat ng aming makakaya. Sa ngayon, stable siya, pero kritikal ang kalagayan niya. Mahigpit naming susubaybayan ang kalagayan niya sa mga susunod na araw. Umalis ang doktor at naupo ako sa upuan, parang walang pakiramdam. Hindi lang basta kaibigan si Ver sa akin, parang pamilya na rin siya. Masakit sa puso at ramdam ko ang guilt habang iniisip kung paano kung ang nakaraan ko ang naging sanhi nito sa kanya. Kung naroon lang ako, kung naabisuhan ko lang siya. Biglang nag-vibrate ang telepono ko sa kamay at napalabas ako sa mga iniisip ko. Si Chris ito. Huminga ako ng malalim at sinagot ang tawag. Hi Chris, hello din sa'yo. Magaan ang tono niya, pero may halong pagkabahala. Sinusubukan kong tawagan si Ver, pero hindi siya sumasagot. Kailangan ko ng ilang files para sa meeting bukas. Kasama mo ba siya? Pumikit ako, ramdamang bigat ng sandali. Hindi, Chris. Wala siya rito, may nagtangkang pumatay sa kanya. Tahimik ang kabilang linya. Ano ang sinabi mo? Mababa at tensyonado ang boses niya. Pag-uwi ko, nakahiga siya sa sahig, walang malay. Napaiyak ako, tumutulo ang luha sa pisngi ko. Nasa koma siya. Nasaan ka ngayon? Tanong niya, biglang nagbago ang tono. Puno ng awtoridad. Ligtas ka ba? Nasa ospital ako. Hindi ko alam ang gagawin ko. Manatili ka ron, papunta ako. Binaba ang tawag at naupo ako sa upuan. Humihinga ng malalim na parang kinikimkim ang takot. Ang bawat segundo ay parang walang katapusan hanggang sa makita ko siyang dumarating. Dumiretso si Chris sa akin. Karaniwang kalmado pero ngayon tensyonado. Nakakusot ang noo sa pagkabahala. Okay ka lang ba? Tanong niya. Nakapatong ang kamay sa balikat ko. Tumango ako bagaman sariwa pa rin ang luha sa pisngi ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Lumabas ako para sa tindahan at pagbalik ko siya'y nakahiga roon. May dugo at nagpanik ako. Lumalim ang titig ni Chris. Tumigas ang panga. Kakayanin niya ito, Belle. Malakas siya. At sino man ang gumawa nito, babayaran nila. Sisiguraduhin ko. Nakaramdam ako ng kaunting ginhawa sa kanyang mga salita. Pero naguguluhan pa rin ang isip ko. Salamat, Chris. Hindi ko lang... Ayoko siyang mawala. Yumakap siya sa akin. Protektadong kilos na nagbigay sa akin ng pakiramdam ng seguridad na matagal ko nang hindi naramdaman. Hindi mo siya mawawala, pero hindi ka rin pwedeng manatili rito. Mag-aayos ako ng mga gwardya para protektahan siya. Pero gusto kong bumalik ka sa akin. Hindi ligtas para sa'yo na mag-isa. Nilunok ko ang takot. Tumitingin sa kwarto ng ospital. Mahigpit ang dibdib sa kaba. Ayokong iwan siya mag-isa. Belle, mahinahong sabi niya. Hindi makakatulong sa kanya ang pananatili mo dito. Mas ligtas ka sa akin. At sisiguraduhin kong may bantay siya. May kasiguraduhan sa tinig niya na nakapagpakalma sa akin. Tumango ako. Sige, habang kasunod niya ako palabas ng ospital, ramdam ko ang halo ng ginhawa at kaba. Isa siyang tao na kakaunti lang ang kakilala ko. Pero sa sandaling iyon, siya lang ang maaring pagkatiwalaan ko. Pagdating namin sa penthouse ni Chris, ipinakita niya sa akin ang guest room bago pumunta sa kusina. Umupo ako, patuloy ang isip sa mga tanong. Bawat isa ay mas madilim kaysa sa huli. Sino ang gustong pumaslang kay Veronica? At bakit? Sa isip ni Belle, ilang minuto lang bumalik siya dala ang mga takeout. Gutom ka na ba? Nakaramdam ako ng maliit na ngiti. Sobrang gutom nga. Umupo kami at dahan-dahang kumain. Hindi nakakaalis ang bigat ng katahimikan. Ramdam ko ang titig niya, parang naghihintay ng sagot sa isang bagay. Sa wakas nilapastangan niya ang katahimikan. Kanina, sinabi mo sa akin na walang makakakilala na narito ka. Belle, ano ba talaga ang nangyayari? Tumingin ako sa sahig, nilunok ang laway. Walang paraan para ipaliwanag ito nang hindi ibinubunyag ang lahat. Chris, nagtatago ako? Simula ko, halos bulong lang ang tinig. Nagtatago ako kay Caleb. Ang ama ko ay may kasunduan sa kanya. Isang kasunduang hindi niya kayang bayaran. At bilang kapalit, ipinangako niya ako sa kanya.
Isang engagement, pinilit sa buhay na hindi ko kailanman nais. Ang mukha ni Jackson ay tumigas na may galit na kumikislap sa kanyang mga mata. Ipinangako ka sa kanya ng tatay mo. Parang bagay lang? Tumango ako. Ang mapait na alaala'y sumasagi sa dibdib ko. Wala akong halaga sa kanya kundi bilang collateral. Wala akong choice, kaya tumakas ako. Kung mahahanap man ako ni Caleb, hindi niya ako basta-basta palalampasin. Gagawin niya ang lahat para maibalik ako. Higpitan ni Chris ang hawak sa baso niya. Malamig ang tinig. Hindi kanya mahahawakan. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Ang tindi ng titig niya ay nagpahinto sa akin. At sa isang sandali, pinayagan kong maniwala na sa kanya. Feeling ko ligtas ako. Salamat, Chris. Mas marami ka nang nagawa para sa akin kaysa alam mo. Hindi ka pabigat, Belle. Sa katunayan, kailangan ko ang tulong mo. Si Veronica ang aking PA at kailangan ko ng pansamantalang papalit hanggang sa gumaling siya. Kung interesado ka, perpekto ka para sa trabaho. Namangha ako, hindi makapaniwala. Ipapagawa mo sa akin ang trabaho? Ngumiti siya, lumambot ang ekspresyon. Yes, isang karangalan para sa akin. May init na dumaloy sa akin. Isang pakiramdam ng pag-asa na matagal ko nang hindi naramdaman. Alam kong pansamantala lang ito. Hindi mawawala ang mga problema ko sa Magic. Pero sa ngayon, sapat na iyon. Kinabukasan, determinado akong kunin ang gamit ko sa apartment ni Veronica. Kaya pinilit kong bumalik. Ayaw ni Chris pero sa huli pumayag. Sa kondisyon na sasakyan ko ang kanyang kotse at may kasamang security escort. Pagdating ko, nakaramdam ako ng kakaibang katahimikan sa apartment. Pinagsama ko ang aking mga gamit at sa paglapit sa pintuan, may isang bagay na sumagi sa isip ko, ang security camera. Nagmadali akong pumunta sa main office ng building at tinanong ang gwardiya kung maaari kong makita ang footage mula kagabi. Pumayag siya, ipinakita ang timestamp bago pa ang pag-atake. Habang pinapanood ko ang footage, tumibok ng mabilis ang puso ko. At naroon siya, isang anino na pumasok sa loob. Lumapit ako sa screen, ramdam ang takot na kumakapit sa akin. Nang lingunin niya ang kamera ng saglit, humarap ako sa isang nakakatakot na katotohanan. Ito ang taong hindi ko inaasahan. Ang imahe ng tattoo ay paulit-ulit na sumagi sa isip ko. Pareho mula sa detalyadong mga kaliskis ng dragon at kung paano ito umikot sa kanyang pulso. Si Adrian ay may ganoong tattoo. Pero maaari ba talaga siyang gawin iyon kay Veronica? Habang umiikot ang isip ko, nag-vibrate ang telepono ko. Si Chris ang tumawag. Mabilis at may halong biro ang tono. Hey, huwag kang mahuli sa unang araw mo sa opisina. Asahan kong narito ka sa loob ng 1 oras. Yes, sir. Sagot ko. May pabulalas na buntong hininga pero hindi ko mapigilang ngumiti. May choice ba talaga ako? Wala, sige na, Belle. Mabilis akong bumalik sa bahay, itinapon ang kaba at nagbihis ng pulang long-sleeved blouse at itim na pencil skirt. Isinuot ang black stilettos, huling sulyap sa salamin, inayos ang bag sa balikat at lumabas. Naghintay ang driver ni Chris at dali-dali niya akong dinala sa coffee shop. Sa loob, kumikislap ang lobby na moderno at eleganteng, pero hindi tumigil ang kaba sa tiyan ko. Lumapit ako sa receptionist. Good morning, how may I help you? Hi, ako si Belle. Pansamantala akong itinalaga bilang PA ni Chris habang wala si Veronica. Ngumiti ang receptionist na babae. Oh, ako si Jen. Nice to meet you, Belle. Nice to meet you din, Jen. Ngumiti si Jen at tinuro ang elevator. Pumunta ka sa 21st floor. Doon ka makikita ni Mario at siya ang mag-aayos sa'yo. Oh, Belle? Yes? Libre ka ba sa lunch mamaya? Magandang pagkakataon para makilala ka. Ngumiti ako, ramdam ang ginhawa. Sige, lunch na lang. Si Mario, ang assistant ay nagpakita sa akin sa 21st floor at inayos ang opisina ko. Maluwag ito at tanaw ang skyline ng Paris. Ramdam ko ang excitement habang inaayos ko ang desk. Pero paminsan-minsan, bumabalik ang alaala ng tattoo sa isip ko. Pagdating ng lunch, pagod na ako sa pagtanggap ng tawag, pag-aayos ng schedule, at paghawak ng files. Bago umalis, napagtanto kong hindi ko pa na-check kay Chris.
Kaya pumunta ako sa opisina niya. Ngunit nang marinig ko ang boses ng babae sa loob, napigil ako. Siguro girlfriend niya, iniisip ko. Tinatanggal ang konting selos. Kumatok ako, pumasok at nilinaw ang lalamunan. Sir, kailangan niyo ba ng kahit ano bago ako umalis sa lunch? Date ko? Tumayo si Chris, nagbago agad ang ekspresyon. Date? Ulit niya, may pagkabigat sa boses. Yes. Sagot ko, casual. Lunch date. Lunch date. Inuulit niya. Yes, sir. Sagot ko, may ngiti. Tinatago ang kasiyahang sumisiklab sa akin. Ngunit bago ko na-enjoy, nilinaw ng babae sa tabi niya ang lalamunan niya. Nakakuha ng pansin ko. Matangkad, brunette, at may matalim na kumpiyansang aura. Nagtaas ng kilay sa akin. Malamig ang titig. Nice to meet you, Belle. Sabi niya, iniabot ang kamay na parang hamon. Belle. Sagot ko. Tinanggap ang kamay niya at tiningnan siya ng pantay. Bago siya makasagot, pumasok si Chris. May bahagyang tensyon sa tinig. Nagningning ang babae at umalis kasama si Chris. Enjoy your lunch, Belle. Sabi niya. Enjoy mo rin, iniisip ko. Nilunok ang pagkainis. Sabay kaming nag-lunch ng kadate ko na si Jen. Madali siyang kausap, may sense of humor, at natatawa ako ng unang beses sa loob ng maraming araw. Ibinahagi niya ang tungkol sa boyfriend niya, si Jake. Ang parehong Mario na nagpakita sa akin ng umaga. Para silang perpekto at pansamantala, nakalimutan ko ang bigat ng umaga. Alam mo, sabi niya habang iniikot ang kape. Naalala mo si Veronica, palaging malakas, hindi natatakot ipagtanggol ang sarili. Tumugon ako malumanay. Miss na miss ko siya. Hinihimas ni Jen ang kamay ko bilang aliw. Fighter siya, kakayanin niya yun. Tumango ako, nakaramdam ng ginhawa sa kanyang mga salita. Bandang 4:30 PM, bumalik ako sa opisina pagkatapos ng meeting. Lumapit si Jen. Hey Belle, may tawag para sa'yo mula kay Red? Tumigil ang puso ko. Red, malapit kong kaibigan mula sa Asia. Pinagkakatiwalaan ko? Pero paano niya nalaman na narito ako? Narinig ni Chris at nagtaas ng kilay. Kung mahalaga, pwede mo siyang tawagan pabalik. Wala naman. Mabilis kong sinagot, itinataboy ang kaba. Kaibigan lang mula sa Asia. Tumingin si Chris, tila interesado. Sige, sabi niya. Halika sa opisina ko. Kailangan nating ayusin ang schedule sa susunod na linggo. Habang lumalabas kami ng elevator, nabangga ko ang isang lalaki. Malakas ang impact. Natagilid ako, ngunit hinawakan ako ni Chris bago ako mahulog. Mag-ingat ka, bulong niya. Tumingin ako at na-stun. Matangkad, may jawline, brown na mata, at sa kaliwang kamay, ang dragon tattoo, tulad ng sa footage. Apologies, miss! May French accent, maayos at kalmado. Belle! Pina-interject ni Chris, tensyonado. PA ko siya. Ngumisi ang lalaki, matalim ang titig. Pinsan ni Ver. Napakabait na tumulong sa kanya. Paano mo nalaman na kamag-anak niya siya? Tumawa ang lalaki, shrug. Hindi totoong kapatid, pinsan lang. Tulad natin. Tulad natin? Naguluhan ako. Siya pala ay kamag-anak ni Chris? Adrian. Sabi niya. Iniabot ang kamay. Nice to meet you, Belle. Pinilit kong saluhin ang kamay niya. Pilit tinatago ang panginginig. Pleasure to meet you, Adrian. Sagot ko, casual na kahit tumibok ang puso ko. Maaari ba siya ang nanakit kay Veronica? Lumapit si Chris. Malamig ang boses. Kung tapos ka na, Adrian, kailangan nating magtrabaho. Tumawa si Adrian, bitaw ang kamay ko. Siyempre, huwag akong pigilan. Huminto siya, lumingon. Oh, at Chris, bantayan mo siya. Ayaw mong mapasok siya sa trouble. Napangiwi ako, pinanood siyang lumayo, tawa niya'y umalingaw-ngaw. Pagkahiwalay namin ni Chris, tumingin siya sa akin, mata puno ng pag-aalala. Ayos ka lang ba? Oh, sagot ko, kamay nanginginig pa rin. Lumayo ka sa kanya kung kaya mo. Sabi niya. Complicated siya. Complicated? Ulit ko. Nagdalawang isip si Chris. Tiningnan ng malayo. Adrian at ako. May kasaysayan kami. Huwag mo siyang pagkatiwalaan, okay? Tumango ako pero may kaba sa dibdib. Nakita ko ang tattoo sa footage. Pareho sa kaliwang kamay ni Adrian. Kailangan kong malaman ang lahat tungkol kay Adrian.
Kung siya nga ang may kinalaman sa pag-atake kay Veronica, kailangan kong malaman kung bakit. At higit sa lahat, paano ko mapoprotektahan ang sarili ko.